Magandang gabi po sa inyo lahat at welcome sa palatuntunan Kenneth Street. Yeah, Gusto ka na, partner? Good evening. Oo, bumati ka muna. Alam ko, gusto mo na magsimula eh. At syempre, magandang gabi po sa inyo lahat at napaka-selan po ang usapin natin ngayong gabi na ating tatalakayin, partner. At itong ating mga kasambahay, nagtataka bakit ba walang kamatayan itong issue ng Alabang Boys? Alam mo, hindi mamamatay yan, partner. Kasi, tingnan mo, nung nakikinig ako doon sa usapan ng ating mga panawin doon sa Kongreso, nabigla ako eh. Imagine mo, 4 million to 6 million daw yung drug user sa bansa. Tapos, yung negosyong yan, pare, pwedeng maggumawa ng kahit daig pa sa presidente. Masyado Dahil daang bilyon yung kinikita doon. At ang nasasalanta na itong mga kabataan, ito yung malaking problema ng ating bansa talaga. Kaya hindi na po kami magpapatagal-tagal pa. Simulan na natin ang ating palatuntunan, partner. Let's get it straight. At syempre, ikaw na magpakilala, partner. yung unang-una, ito po yung ating makakasama. Congressman ng ikalawang distrito ng Cavite, si Congressman Elpidio Barsaga, partner. Welcome po. Good evening, sir. Magandang gabi sa inyong dalawa. Galing pa ng Cavite, kahit nakabakasyon, magtatrabaho siya ngayong gabi. Oo. At kasama rin natin si Attorney Luisa Rabang, Assistant Chief ng Legal Prosecution ng Service ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Yan, sa dulong kanan. Oo. Attorney, magandang gabi po. Magandang gabi po, sir. At yung tagapagsalita ng PDEA, si Agent Derek Carion. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po. Karangalan po ang makasama kayo sa inyong palatuntunan. Alright, siguro bago dun sa PDEA, kumustahin mo natin kung mahaba-haba po yung serye ng investigasyon ninyo doon sa House. And we are happy na kahit bakasyon may iba, doon sa second day, dumating pa, galing ng Negros yata si Puente Bella. Ano ang more or less nakita ninyo in terms of legislative action na pwedeng gawin? Well, unang-una nga yung sinasabi nilang suliranin Opo. na the DOJ prosecutors kinakailangan i-maintain ang kanilang neutrality insofar as the drug cases are concerned. Ang proposal nga ng ibang kasamahan ko roon, pati na ang suggestion ni Chairman Soto, kung pwede niya magtayo na ng prosecution ang PDEA. Ang PDEA. At parang sa coordination. Parang sa well-coordinated. Parang sa DEA ng Amerika, Tony, ay congressman, ano? Yes, sapagkat mahihirapan tayong magkaroon ng conviction kung hindi talaga proper ang coordination ng investigating prosecutor, pati na ang prosecutor sa husgado, pati na ang PDEA. And lagi sinasabi ng ating DOJ prosecutor, they have to maintain a status of neutrality and impartiality. Ang reaksyon nga ng mga nanonood noon sabi nila bakit ganon? Di ba dapat ang kinakabigan ng gobyerno, yung tiga-gobyerno parang, kasi lumalabas nung hearing, parang kalaban, parang yung isang gobyerno, kalaban yung isang gobyerno. At ang pinapaalala ko rin sa ating mga kababayan, dito sa drug cases, wala ritong private complainant Unlike in ordinary criminal case, katulad ng mga murder, katulad ng mga homicide, katulad ng mga physical injuries, may private complainant. Correct. Kaya nagkakaroon tayo ng private prosecutor na talagang nakatutok sa takbo ng asunto. Although they are under the complete direction of the public prosecutors. Kaya dito practically nakasalalay lamang sa kamay ng public prosecutor ang takbo ng asunto. So yung lipunan, yung ordinaryong tao, yung buong lipunan, ang inaasahan niyang gagalaw para sa kanya, yung prosecutor, yung public prosecutor. Kaya kung minsan nasusurprise tayo, pag sinabi yung malalaking drug cases, nadidismiss. Nadidismiss, Because we are not aware of that.